Welcome to SurePass. Sa video na ito, sagutin natin itong tanong na ito. Paano maningil ng utang? I-discuss natin dito kung anong gagawin mo pag nagpautang ka tapos yung umutang ayaw na magbayad. Ito yung mga pwede mong gawin. Una, magdemand tayong bayaran tayo. Paano natin gagawin yon? Pwede mong gawin ang mga sumusunod. Personal demand. Either puntahan mo siya ng personal or i-message mo siya online or text or tawagan mo siya sa numero. Singilin niyo po siya ng maayos. Huwag kang magsabing sasaktan mo siya o sasaktan mo talaga siya pag hindi nagbayad. Baka ikaw ang makasuhan pabalik. Personal demand letter. Ito naman, ikaw mismo ang gagawa ng demand letter at ipapadala mo sa nagkautang sayo. Sa demand letter, bibigyan mo siya ng time like 10 days to pay yung utang niya, otherwise gagawin mo next mong hakbang. Demand letter from an attorney. May option ka din na instead na ikaw ang gagawa ng demand letter, magpapagawa ka ng demand letter from an attorney sa law office or law firm. Parang sila yung naniningil sa utang mo. Despite the demand to pay at ayaw pa rin magbayad ng nagkautang sayo, ano na ang gagawin mo? Kung nakatira kayo parehas sa iisang bayan or lungsod, maghain ka ng reklamo sa barangay. Ang barangay ngayon ay ipapatawag itong nagkautang sayo. Pwede kayong magkasundo sa barangay kung paano ka babayaran. Kung walang kasunduan, bibigyan ka ng barangay ng tinatawag nating Certificate to File Action or CFA. Magagamit mo ito kung gusto mong magkaso ng reklamo sa korte. Paano naman kung nakatira kayo sa magkaibang bayan o lungsod? Hindi ka mandato ng batas natin na magpabarangay o maghain ng reklamo sa barangay. Pwede kang dumiretso sa korte kung iyon ang iyong nais. Pero kung gusto mo munang dumaan sa barangay, pwede mo itong ireklamo sa barangay kung taga saan ang gusto mong ireklamo. May mga barangay na ipapatawag siya kahit minsan lang. May mga barangay naman na sasabihin na hindi ka nila pwedeng paunlakan kasi hindi ka taga roon. Gayunpaman, pwede kang nang dumiretso sa korte. Kung hindi ka mandato na magpabarangay o nabigyan ka na ng Certificate to File Action ng barangay, ano ang susunod mong gagawin? Ang kasunod ay depende kung magkano ang utang sayo. Kung mas mababa sa 1 milyon ang utang sayo, sa small claims case tayo. Kung mas mataas naman sa 1 milyon ang utang sayo, regular case ito na collection of sum of money. I-discuss natin itong dalawa. Kung ang utang ay mas mababa sa 1 billion pesos, pwede ka nang maghain ng small claims case sa Metropolitan Trial Courts, Municipal Trial Courts in cities, Municipal Trial Courts at Municipal Circuit Trial Court. Saang Metropolitan Trial Courts, Municipal Trial Courts in cities, Municipal Trial Courts at Municipal Trial Courts. May option ka pong mamili kung saan, pwedeng sa bayan o lungsod kung saan ka nakatira o sa bayan o lungsod kung saan nakatira ang nagkautang sayo. Pero kadalasan dito kung saan ka nakatira, doon ipa-file. Kung nakatira kayo pareho sa iisang lungsod o bayan, doon lang natin pwede i-file. Sa small claims pala ay bawal ang abogado o i-represent ka ng abogado. Ano ang dapat mong ihanda bago ka magsampa ng pagsingil? First, mga dokumento at katibayan na sumusuporta sa iyong pagsisingil tulad ng permadong kasulatan at kontrata, katibayan ng pagkakautang, mga tseke, mga resibo, salaysay ng mga saksi o testigo at iba pang importanteng mga dokumento. Second, pinakahuling liham ng paniningil o yung demand letter kung meron, katibayan ng pagpapadala at pagkatanggap nito. Third, katibayan upang dumulog sa hukuman galing sa barangay kung ikaw at ang hinabla ay nakatira sa iisang bayan o lungsod. Ito yung sinabi natin kanina na Certificate to File Action. Fourth, kung hindi mo kayang dumalo sa hearing, isang natatanging SPA, Board Resolution o Secretary's Certificate kung saan man ito naayon na nagpapahintulot sa iyong kinatawan na kumakatawan sa iyo sa panahon ng pagdinig. Pumayag sa isang mapayapang pagkakasunduan,
sumailalim sa alternatibong paraan ng paglutas ng pagtatalo at gumawa ng pag-amin o pumasok sa kasunduan ng mga pangyayari at dokumento na walang karagdagang konsultasyon mula sa iyo. Itong pang-apat, kung hindi mo lang kayang mag-attend ng hearing, kailangan mo ng SPA. Fifth, kung ang pagsampa ng pagsingil ay sa ngalan ng isang juridical entity, kinakailangan ang Secretary's Certificate o Board Resolution na nagpapahintulot sa iyo na isampa ang kaso. Itong panghuli, applicable lang ito sa mga businesses like korporasyon, etc. Paano tayo magsasampa? Una, punan sagutan ang Form 1 SCC o hablan ng pagsingil. Nadadownload po ito sa internet. Ilagay ko na rin sa description yung link kung saan pwede nyong i-download. Pangalawa, ilakip ang lahat ng dokumento at ebidensya na sumusuporta sa iyong pagsingil. Pangatlo, gawan ng kopya ang lahat ng pahina ng Form 1 SCC at iyong mga pang-alalay na dokumento. Ang dami ng kopya ay dapat kasing dami ng mga hinahabla. Kung isa lang ang kakasuhan mo, mag-prepare ka ng at least 3 copy. Isa sa court, nandito dapat yung original o certified true copy, isa sa kakasuhan at isa sa'yo. Kung higit sa isa ang kakasuhan, dagdagan mo yung kopya ayon sa dami ng iyong kakasuhan. Pang-apat, kung ang orihinal na dokumento ay binubuo ng mga talaan na hindi mapaghiwalay, maaari mong ipakopya ang nauukol na dokumento at ipasertipikado sa Clerk of Court ng Office of the Clerk of Court na ito ay tapat na kopya ng orihinal. Kunyari ang pruweba mo ay nakasulat sa isang libro, pwede mong ipapotocopy yung pahina na kailangan mo at ipacertify mo na lang sa Clerk of Court na eksaktong copy yung galing sa libro. Panglima, kailangan na ang Form 1 SCC at lahat ng kalakip na pang-alalay na dokumento, pati ang mga kopya nito ay nilagdaan at sinumpaan alinman sa harap ng notaryo publiko o clerk of court ng OCC kung saan isasampa ang kaso o sa branch clerk of court o punong barangay. Pang-anim, magbayad ng bayarin sa pagsampa. Maliban kung ikaw ay pinayagan ng executive judge na magsampa ng kaso bilang indigent o isang taong walang sapat na kabuhayan. Ito yung tinatawag nating filing fee. Ang filing fee nakadepende kung magkano ang ating sisingilin. Pwedeng ang filing fee ay nasa 2K, 3K, and so forth. Pag nanalo ka po dito, wala po itong katumbas na kulong. Iiobliga ng korte ang sinampahan na magbayad sa utang niya sa pamamagitan ng pagbigay ng pera o pagbenta sa kanyang mga ari-arian kung mayroon. Kung higit 1 milyon naman ang ating sisingilin, hindi na pupasok sa small claims. Kailangan na natin mag-file ng regular case na collection of sum of money sa korte. Dito, pag collection of sum of money, kailangan mo na kumuha ng abogado na kumatawan sa iyong kaso. Pag nanalo ka po dito, wala din po itong katumbas na kulong. Iuobliga ng korte ang sinampahan na magbayad sa utang niya sa pamamagitan ng pagbigay ng pera o pagbenta sa kanyang mga ari-arian kung mayroon. Maliban sa mga civil case na nabanggit natin, ano pa ang pwede mong ikaso sa nagkautang sayo? Kung ang umutang sayo ay nagbigay ng tseke bilang seguridad na magbabayad at noong i-deposit or i-encash mo na ito, wala pala laman ang account ng nagkautang. In other words, tumalbog. Sa ganitong senaryo, pwede kang magkaso ng criminal case na violation of BP 22 or the bouncing check law. Anong court natin ifa-file? Ganun din po sa small claims, municipal trial court. Saan ito ifa-file? Sa municipal trial court din po kung saan nangyari yung krimen. Pag nanalo ka sa kasong ito, may katumbas po itong kulong at multa. Discuss naman natin in addition yung estafa. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang estafa ay isang krimen na karaniwang may kinalaman sa panloloko o pandaraya upang makakuha ng pera o ari-arian mula sa ibang tao. Gayunpaman, hindi lahat ng kaso ng hindi pagbabayad ng utang ay maaaring ituring na estafa. Upang maituring na estafa ang isang kaso ng hindi pagbabayad ng utang, kailangan mayroong elemento ng pandaraya o panlilinlang sa simula pa lamang ng transaksyon. Ang estafa ay maaaring pumasok kung ang tao na nangutang ay ginamit
ang pangloloko o maling impormasyon upang makuha ang pera o ari-arian, at ito ay ginawa na may intensyon na hindi magbayad. Halimbawa, kung ang tao ay nagsinungaling tungkol sa kanyang kakayahan na magbayad o kung yung utang ay kinuha sa pamamagitan ng panliling lang, ito ay maaaring maging batayan upang kasuhan ng estafa. Gayunpaman, kung ang utang ay nakuha ng mayroong malinaw na kasunduan na babayaran ito, ngunit ang tao ay hindi lamang nakabayad dahil sa kakulangan ng pera o iba pang hindi sinasadyang pangyayari, ito ay kadalasang tinuturing na simpleng kaso ng hindi pagbabayad ng utang at maaaring idulog sa civil court o yung small claims o collection of sum of money na na-discuss natin kanina. After mong matutunan ang mga nabanggit natin kanina, mas maayos pa rin kung makipag-ugnayan ka sa abogado para makita kung saan pasok ang iyong problema. Ang isang legal na payo mula sa isang abogado ay mahalaga upang maunawaan kung anong uri ng kaso ang nararapat isampa base sa mga detalye ng iyong sitwasyon. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.